So yun mga kabatang yan, no? Bali ang oras pa ngayon ay alas 11:40 na ng umaga. At pagka po ako'y kakain yan po nililinis ko. Mga ano po yan, mga pinagtabasan po yan ng ng tissue na ginagawa ko doon sa makina ko, sa loob. Nakapag-video po tayo dyan kasi hindi mo masyadong hindi pwede mag-video dyan. Pero sa loob hindi pwede. Pwede tayo mag-video. Nakasingi tayo ng pag-video diyan. So yan po ang mga trabaho ko dyan. Bali yan po ang pinagtabasan ng tissue na ginagawa ko. Bali yan po basura na. Pero napakaganda po ang tissue yan. Pwede nga po yung gawing kama. Napakalambot po niyan. Kung kanya pwede pong bilhin pa yan sa ganda ng sa ganda ng tissue, pwede pang gamitin. Kaso nga itatapon na nga lang ang mga kabatang gawa ng hindi nga pwede. Diretso na yun sa labas mamaya ang hapon. So ngayon po ay maya po kakain ako at tanghalian. Ang mahalaga na may makakain ng tanghalian at mabusog. So yan, ganyan lang ang trabaho ko mga kabatang. Yun po yung basura na dyan. Medyo mainit-init po diyan sa loob na gawa ng mga makina po yan nakalagay diyan sa loob. Yan po mga katabi ko mga makina yan kaya medyo mainit yan. Mga singaw ng makina. Diyan po lahat nakalagay yung mga makina, yung sa makina doon sa loob, diyan po nakalagay lahat. Yan po inihigoplaan din yan ng yung parang vacuum ba yan, laking vacuum binihigop dyan tapos diretso din yan po yung napagtabasang yan na basura. So yun mga bata, kumusta kayo? Yan, update tayo sa ating channel. Yan, pinapakita ko lang po yung trabaho ko dito sa Taiwan. Yan, napakasimple lang naman ang delikado lang doon sa loob yung sa makina kasi pag nadali ang yung kamay kasi may cutter doon. Pag nagkaano-ano ka, di putol ang kamay mo, minsan ipit ang kamay mo. Delikado din ang aming trabaho dyan sa makina. Bale trabaho ko dito, machine operator ho. 11 years na din ako dito sa Taiwan. Yan. So pagkalagay natin na puno ng plastic, yan, sarado na natin para mamaya dire-diretso na. Baka makalimutan maglabasan yung naputol na scrap na yan. Yari tayo. Minsan nakalimutan ko yung mga kabatang sabog diyan yung mga basura tabon yung mga makina yan at linis-linis muna tayo yan. Pagkatapos nating ilagay dyan, hindi pupugungin na natin. Kapugong natin yan kasi diretso na yan mamayang hapon sa labas, mamayang alas 5 at yun kukuhanin na din mamayang alas 5 yung basura. Yan, ganyan lang po ang trabaho ko dito sa Taiwan. 11 years na akong ganyan mga kabatang. Sa awa naman ng Diyos kayang-kaya naman ang trabaho. At yan. So yun, at kakain na muna tayo ngayon, tanghali. Yun nga po mga kabatang at tayo ay nandito na sa kusina. At hinahanap po ang ulam. Hindi ko pala nailagay sa steamer ang aking ulam na chipay na binili ko kagabi. Bumili ako kagabi mga kabatang ng chipay. Tinatad ko na, inilagay ko na dyan para diretso na sa steamer. Nagsayang naman ako ng mainit na kanin yan. Pero okay lang, mainit naman po ang kanin. So kakain muna tayo mga kabatang at tanghalian na. So yun mga kabatang, yan ang aming dining area yan. Kadami na kumakain mga chikwa. Kadami na rin nagtitipid na chikwa. Ang kinakain lang minsan ng mga yan, mga noodles, mga tig 23 NT lang. Busog na sila. Yan po ang chipay na binili ko kagabi. Yan ang kanin natin. Yan, $80 pambili ko na yan, chipay. Kasi hindi ko nailagay sa steamer. Okay lang naman nakalagay naman sa freezer, sa rep. Okay naman kahit medyo malamig. So yan, kain po tayo mga kabatang. Pagkatong kumuntumo ng vlog natin yan, buhay OFW sa Taiwan yan. Talagang ngayon may sa awa ho ng Diyos ay meron na tayong overtime. Ngayon nakapag-overtime kami sa isang linggo ng 3 days. Maganda-ganda na rin ho yun. Next week ho may overtime na rin ho kami. Yan. So lagay natin pampalasa yan, toyo. Yan, okay na yan. Cowboy tayo Ganyan lang ang buhay OFW.
Kung anong kinakain nyo sa Pilipinas, yun din ang kakainin nyo, mga kabatang. Di pagka susweldo naman, di kakain din naman ng iba-ibang lasa. So yun, kaya po tayo mga kabatang. Yung binili kong chipay na yan, dati noon nabibili kong chipay na yan sa halagang 60, $80. Ngayon ay 80 na, 80 $80 na. Lumumahal na rin po kasi nga pagka taon-taon nga po dito mga kabatang, ang sweldo nataas. 1,000 na 1,000 ang taas ng sweldo. Yung kagandahan nga dito sa sa Taiwan, no? Sa Pilipinas ang tagal bago makataas na sweldo, samantala dito taon-taon 1,000 yan, 1,000 lagi ang tinataas. Samantalang doon sa atin ultimo kahit 100 piso hindi may itaas. Bit kaya gayon, laking pagkakaiba dito. Pag sinabing 1,000 wala nang reklamo yung mga kumpanya. Para pagkakala ko dito mga kabata, yung binabayaran nila dito sa kuryente mura lang. Kasi mura lang dito yata kung sa kuryente. Iba kasi dito Yun ang katipiran nila dito sa kuryente yata. Kasi sa Pilipinas sobrang laki talaga ng ng binabayad yata sa kuryente ng mga kumpanya. Iba kasi doon sa atin sa Pinas Parang dito talagang mura lang yung kuryente. Kaya marami ditong nagninegosyo. So dami ditong pabrika dito sa Taiwan. Bakit nga Kaya nga mga Pilipino dito 150,000 ang nagtatrabaho dito na Pilipino. Bukod pa ang Vietnamese, bukod pa ang Thailander. Meron lang pumasok Indiano, mga 100,000 ang papasok daw dito mga kabatang dito sa Taiwan. May nakapasok na. Naprubahan na dito ng gobyerno na magtatrabaho din mga Indiano dito sa Taiwan. Yung kung yun may pagkakuan yung hindi may competition na naman ang Pilipino pagka nagtrabaho dito sa Taiwan. Sa halip na kuhanin ay mga Pilipino, Indiano, Vietnamese, Thailand. Yan. So yan, tayo tapos ng kumain at tayo magme-milk tea para mabilis matuno ang kinain natin mga kabatang. Yan. Lalagyan natin ng malamig na tubig. Yun ganito lang naman ang buhay sa Taiwan simple lang, malungkot, masaya. Kasi talagang dadaalan talaga sa inyo mga kabatang ng mga anxiety. Ganon. Talagang napakahirap talaga din nung nasa abroad mga kabatang. Kung dadanasan lang ng mga ibang tao akala ay masarap sa abroad, pero mahirap yan. Mahirap yung sa abroad. Talagang tiis lang talaga para sa pamilya. Yun, ating halu-haluin, buo-buo pa Yun, at dito tayo sa mga batang sa may terrace na ito. At maganda-ganda simoy ng hangin. Yan, dito tayo mga kabatang. Dito tayo uminom at tambay-tambay. Mahula-hulawan naman tayo. So yun mga kabatang, kamusta ho kayo? At ang ating vlog natin ay gatong-gato lang muna. Ulan pa ng ulan din wala nang tigil ang ulan, ambon ulan. Kaya na ako inubo na at sinupon din bigkay gayon. Pero sobrang init. Napakainit nung nakaraan, tapos biglang uulan na sobrang lakas ng ulan. Ako nung nakaraan inabot ng ulan, nung malakas ng ulan. Kung kinabukasan ako yung inubo at saka sipon. Parang akong nilagnat parang kumbaga binaynat ako. Nakaraang araw, sama ng lasa ko Talagang ang hirap ubo ng ubo pa. So yun mga kabatang yun nandito tayo sa warehouse ngayon. At tayo papasok na ngayong alauna. Tayo magbababa dito ng mga box. Kasi ito yung binababa ko sa box. Ang ginagamit po namin dito ay mga box na plastic. Ito namin nilalagay sa yung tissue dito sa box. Tapos dito naman dinadala sa production yung nagawa naming tissue para pagka dating sa production tapos na yan, na may label na yan, may plastic na yan, dire-diretso na for delivery na yan mga kabatang ang diretso.
dinideliver yan sa ano, sa mga Carrefour, Watson, yan, at sa ang karamihan dito Carrefour mga kabatang ang dinideliver. Marami dito kasing Carrefour at Watson, doon ang dinideliver karamihan. So yun mga kabatang, hanggang dito lang yung vlog natin for today, at sana napanood nyo hanggang dulo. Maraming salamat sa inyo lahat. Yun.